Umalma ang ilang makabayan at sibikong organisasyon kasunod ng paglabas ng ikalawang bahagi ng video ni dating Congressman Zaldico nitong Sabado. Laman ng video na ito ang ilang mga paratang na umano'y katotohanan sa likod ng mali-malitang pera mula sa kaban ng bayan. Sa una at ikalawang bahagi ng video, kanyang pinaratangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nag-utos at tumanggap umano ng 100 billion peso insertion mula sa national budget. Kasabay nito ay ang paglalabas nito ng mga larawan ng mga nakahilera umanong maleta na sinasabi niyang naglalaman ng pera. Gayunpaman, kinuwestiyon ng Chairman Emeritus ng Makabayan at Sibikong Organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia ang kawalan ng ebidensya sa mga pahayag ng dating kongresista. Anya, walang visitor log at CCTV timestamp ang naturang larawan. Sa panig naman ng palasyo, mariin muli itong pinabulaanan ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez at itinuring na isa lamang kuro-kuro ang naturang pahayag nito. Kaugnay nito ay naglabas din ng pahayag si Romualdez na nananatili umanong malinis ang kanyang konsensya sa gitna ng mga aligasyong lumabas. Matatandaan din na nitong kamakailan ay sinabi ng ilang senador gaya ni Senate President Panfilo Ping Lacson at Senator Sherwin Gatchalian na kung totoo ang mga paratang nito, dapat niya itong ilahad ng personal at humarap muna sa Senado. Sinang-ayon na naman ito ni Goytia na sa halip niya na humarap sa bansa, inihayag niya ito sa pamamagitan ng video mula sa ibang bansa, malayo sa cross-examination at sa tunay na proseso ng hustisya. Dagdag pa niya, mananatiling kwento niya ang mga paratang na ito hanggat walang matibay na ebidensya sapagkat dapat na may kalakip-an niya itong dokumento at beripikadong katotohanan para maging kapani-paniwala. Kaya naman diin ng grupo at ilang mamabatas na hanggat hindi humaharap siko sa tamang proseso at wala siyang mailatag na ebidensya, mananatili ang kanyang mga paratang bilang isang sabi-sabi lamang. Samantala, tumanggi namang magkupento si Pangulong Ferdinand Marcos sa mga naturang akusasyon kaugnay ng flood control scandal. Ito ay kasunod ng ambush interview sa Negros Occidental kung saan personal niyang binisita ang mga nabiktima ng Bagyong Tino. Sa panig naman ng Blue Ribbon Committee, hinirit ni Gatchalian ang pagpapasabina kay Ko na subject to conditional motion o pag-uusapan pa sa susunod na pagdinig. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.